Hi guys, narito ang ika-72 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Nakatingin si Jian sa ating bida sa isip niya. Master, umiling. May tumakbong isang kawal. Miss Shanshu, sabi ni Jian. Sige. Sabi ng kawal, mag-ingat ka, Miss Shanshu. Sabi ng patriarch, tapos na ang usapan. Uwi na tayo. Sabay talikod. Binata, sa antas ng iyong kakayahan, nakakalungkot na sumusunod ka sa isang bata. Kung interesado ka, maaari kang bumisita sa aming Sacred Family pagkatapos ng handaan. Buksan namin ang aming mga pintuan para sa iyo. Isinara ng Glory City ang mga hangganan nito at nagtago na parang pagong. Malapit na itong matapos. Ako lang ang makakapamuno sa sangkatauhan para muling bumangon sa kadiliman. Sa isip ni Jian, ano ba ang pinagsasabi niya? Sabi ni Nieli, sa wakas, tahimik na. Sabi ng ating bida, Tito at Ninger, huwag ninyong hayaang maapektuhan ang inyong kalooban. Ituloy ninyo ang ginagawa ninyo. Napaluha lang si Ninger. Sabi ni Nieli, Ninger, huwag kang mag-alala. Kung mang-aapi ulit ang mga mula sa Sacred Family, sabihin mo lang sa akin. Tingnan natin kung paano ko sila aasikasuhin. Sabi ng Patriarch, pamangkin ni Eli, salamat sa paglutas ng krisis para sa akin. Sa ng ating bida, walang anuman, Tito. Sabi ni Eli, aasikasuhin natin ang Sacred Family ngayong gabi. Kapag nangyari iyon, mag-ingat kayo. Mauuna na ako, Tito. Sa isip niya, dapat kong bilasan at ipaalam kay Lu Piao at sa iba pa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang napakatalino na eksperto na ito, ang pakpak na tao, ay talagang sumusunod kay Nieli. Hindi ba natin bibigyan ng upuan si Duan Jian? Sabay tingin ng ating bida kay Jian. Huwag na lang. Ayaw niya. Sino ba talaga siya? Sa isip ng matandang Yeshuo, ano ba ang ginawa ni Nieli para maging ganoon siya kasunod? Sabi ni Yeshuo, Patriarch ni Yehai. Ako si Yeshuo ng Snowwind Family, nag-aalok ako ng isang toast sa iyo. Cheers! Sa isip ng Patriarch, ganoon kaimportante ang taong ito. Patuloy ang kasiyahan. Nag-aalok din ako ng isang toast sa iyo. Sabi ni Patriarch ni Yehai, mga Patriarch, masyado na kayong magagalang. Haha, inaasahan ko na, ang mga may kapangyarihan lang ang nirerespeto. Ito ay dahil kay Nieli. Sabi ng ama ni Ninger, Patriarch ni Yehai, nag-aalok din ako ng isang toast sa iyo. Sabi ng ama ni Ninger, ito ang aking anak na babae, si Xiao Ninger, kaibigan ni Young Master Nieli. Sabi ni Ninger, magandang gabi po, Lolo Nie. Sabi ng Patriarch, magandang gabi rin, bata. Sabi ng Patriarch, maraming salamat, Patriarch Xiao. Uunahin ko ang pag-inom bilang paggalang. Sabay inom nito. Sa isip niya, naglakas loob si Nieli na ipagtanggol si Xiao Ninger, kahit namang insulto sa Sacred Family. Hindi ba't hinahabol ni Nieli ang anak ng City Lord? Ang mga bayani ay talagang nagmumula sa mga kabataan. Sabi ng Patriarch, nais kong malaman kung anong antas na ng pagsasanay ni Ninger. Sabi ng ama ni Ninger, nakarating na siya sa tuktok ng 2-star gold rank. Dagdag pa ng ama ni Ninger, sa tingin ko, malapit na siyang maging 3-star gold rank. Nagulat ang Grand Elder at ang iba pa. 3-star gold rank. Sabi ng Patriarch, napakagaling. Sa isip niya, ang talento niya. Hindi rin siya masama bilang asawa para kay Nieli. Sa isip ng Patriarch, *M. Kung hindi siya karapat-dapat sa anak ng City Lord, hindi rin masama si Xiao Ninger. Si Xiao Ninger ay matangkad, payat, at maganda. Ang perpektong pagtutugma nila. Sabi ng Patriarch, ang batang si Nieli ay palaging nagiging sanhi ng gulo. Dahil kaibigan niya si Ninger, tulungan mo siyang alagaan si Xiao Li. Kung may oras ka, bisitahin mo kami sa aming pamilya. Salamat, Patriarch. Gagawa po ako. Sa isip ni Nieli,
ang maliit na maharlikang pamilya natin ay naging sentro ng atensyon sa handaan. Sino ba ang mag-aakala? Sa mesa ng Sacred Family, katahimikan. Habang hindi pa nagsisimula ang handaan, ang mga eksperto mula sa iba't ibang maharlikang pamilya ay nagkukwentuhan at nagtatanungan. Lalo na ang Heavenly Marks family na patuloy na bonibisita ng mga bisita para mag-alok ng toast o makipag-usap para silang mga host. Ano sa tingin mo, ikaw na lang ang mag-host ng handaan? Ako, sige, walang problema. Hindi pa tayo nagmamadali, wala pa naman ang amo ng mansyon ng City Lord. Ngiti, sabi ng matandang Yeshu, 1 oras na. Dapat ay nagsimula na. Nais kong malaman kung ano ang sitwasyon. Pero, pinakita ang City Lord. Hindi siya mabibigo. Habang nagmamasid-masid lang ang patriarch ng Sacred Family. Sa isip niya, ang pamilya natin ay target ng Snowwind Family, at ngayon ay nagkakagalit din tayo kay Neely. Walang naglakas loob na batiin tayo mula sa ibang pamilya. Kahit na nasa gitna tayo ng malaking bulwagan, tayo pa rin ay nahiwalay. Sa isip ng Patriarch Shen Hong, hindi ako isang taong nagmamalaki, pero galit, may humawak sa kanyang balikat. Sabi ng Patriarch ng Huyan Family, Kapatid Shen, matagal na tayong hindi nakakapag-inom ng maayos. Sabi ng Patriarch Shen Hong, ikaw pala, Huyan Shong. Dagdag pa ng Patriarch ng Huyan Family, dahil si Elder Brother Yezang ang nag-host ngayong pagkakataon, mag-inom tayo ng sama-sama. Isang alak. Sabi ng Patriarch Shen Hong, masyado kang magalang, Kapatid Huyan. Uminom na ng alak ang Patriarch Shen Hong. Sabi ng Patriarch ng Huyan Family, mukhang kaya mong uminom. Paano kung isa pang mangkok? Ang Huyan Shong na ito ay nakapanumpa sa kapatid ni Yezang. Ayaw niyang magduda sa kanya sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa amin. Tumatanggap. Bottoms up. Bottoms up. Ano ito? Ang atmosphere na ito. Ang pakiramdam na may mali. Sa isip ng Patriarch Shen Hong, si Yezang ang host. Namatay ba si Yezang? Kung totoo ang sinabi ni Yehan. Sa handaan na ito, ang Snowwind Family ay siguradong magtutulak para sa isang bagong City Lord. Kung hindi siya patay, ngayon ang pagkakataon ni Yezang para atakihin tayo. Pero hindi siya lumitaw. Tama, siguradong nalasan na si Yezang noon at namatay ng malungkot. Hindi lang nila ito binabalita. Tingnan natin kung gaano kakatagal magtatago. Ang lahat ng mga eksperto ng buong Glory City ay nagtipon dito, naghihintay sa iyong paglitaw, Yezang. Ngumiti ang Patriarch ng Huyan Family. Habang nakatingin lang ang Patriarch Shen Hong. Sa isip ng Patriarch Shen Hong, bakit hindi ako nakakaramdam ng lungkot mula sa kanya? Ang Huyan Shong na ito, maaaring hindi pa rin siya na-inform. Gusto kong makita kung ano ba talaga ang balak ninyong gawin. Pinakita ang buwan. Gabi na. Tahimik na ang iba pang bahagi ng Glory City. Dito lang sa mansyon ng City Lord ang mga ilaw ay nakabukas pa. Pinakita ang mga kawal. At lahat ay nagbabantay. May naglalakad paakyat ng hagdan. Sa isip nito, bakit ang daming gwardya sa daan dito? May mali. Ang bulwagan ng handaan ay nasa unahan. Sabi ng dalawang bantay, huminto ka. Ito ang mansyon ng City Lord. Hindi pinapayagan ang mga ordinaryong tao. Huminto ka. Naghahanap ako ng tao. Ang patriarch ng pamilya ko. Sabi ng kawal, oh. Anong pamilya ka? Ang Huyan Family. Ang Huyan Family. Isa nga iyon sa mga pamilyang inimbita. Sabi ng kawal, sumunod ka sa amin. Dadalhin ka namin sa patriarch mo. Sabi ng lalaki, salamat sa inyong dalawa. Sabi ng isang lalaki habang may binigay, kaunting pasasalamat, hey. Reaksyon ng kawal, oh. Masyado kang mabait. Sumunod ka na. Sige. Sumunod ang lalaki sa mga kawal. Painggan lingon ang lalaki. Patuloy silang naglakad. Hindi tama ang daang ito.
Hindi ito ang daan patungo sa bulwagan ng handaan. Sabi ng lalaki, saan ninyo ako dadalhin? Biglang kumilos ng mabilis ang dalawang kawal. Sabi ng kawal na nakasaksak sa lalaki, paano mo malalaman? Sabi ng kawal na nakahawak dito, kung nasaan ang bulwagan ng handaan. Nanginginig ang katawan ng lalaki. At nawala na ito ng malay. Binitawan na ng mga kawal ang lalaki. Isang traidor mula sa Sacred Family. Sabi ng kawal na may kutsilyo, naalala na namin ang lahat ng inyong mukha. Sabi ng isa, saliksikin. Patuloy na kinagkapan ng kawal ang lalaki. Wala siyang dala, siguro ay nagdala lang siya ng mensahe. Sa anumang paraan, ang Sacred Family ay nagsisimula ng kumilos. Ibinigay na ng Patriarch ang utos, hanggat may miyembro ng Sacred Family na nagtangkang umalis o pumasok. Patayin sila ng walang awa. Dapat tayong maging mas maingat. Tuloy ang kasiyahan. Isa pa, bottoms up. Uminom ng sabay ang dalawang Patriarch. Tumawa ang Patriarch ng Huyan Family. At may malaking ngiti, binasag niya ang lagayan ng alak sa sahig. Nagulat si Patriarch Shen Hong. Naghanda ng mga sandata ang Sacred Family. Nakatingin sila sa Patriarch ng Huyan Family. At mukhang galit. Natigilan ang lahat. Sabi ng lalaki sa kaliwa, ano ang ginagawa ng mga tao mula sa Sacred Family? Sabi naman ng nasa kanan, bakit bigla silang naglabas ng mga sandata? Nagulat ang Patriarch ng Huyan Family. Ganun din ang Patriarch ng Sacred Family. Sabi ng kalbo, bakit mo nilabas ang sandata mo? Sabi ng katabi ng kalbo, hindi ba sinabi ng Patriarch na baka kumilos laban sa atin ang Snowwind Family? Hindi ka ba naglabas din ng sandata mo? Sabi ng Patriarch ng Huyan Family, kayo. Kapatid Shen, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ginagawa ninyo? Gumagawa kayo ng eksena sa handaan ng City Lord? Itago ninyo ang inyong mga sandata ngayon din. Opo, itinago na ng mga miyembro ang mga sandata. Tumulo ang pawis ng Patriarch ng Huyan Family. Tumawa ang Patriarch, mga kapatid mula sa Sacred Family, talagang kinabahan ako doon. Ang paglabas ng inyong mga sandata sa handaan. Ang mga hindi nakakaalam ay maaari pang isipin na mag-aalsa ang Sacred Family. Pero walang mapapala sa pag-aalsa, kaya sa tingin ko, hindi iyon posible. Sabi ng Patriarch Shen Hong, nagbibiro ka, kapatid Huyan. Ang karangalan at kahihiyan ng Sacred Family ay konektado sa Glory City, bakit natin iisipin ang pag-aalsa? Oha, sa sinabi mo, kapatid Huyan, mapapanatag na ako. Sabi ng nakasombrero, narinig ko na hindi magkasundo ang Snowwind Family at Sacred Family. Sabi ng lalaking mahaba ang buhok, pero hindi ko akalain na lumala na ang kanilang relasyon. Sabi ng nakasombrero, ang Sacred Family. Mukhang kailangan nating lumayo sa kanila. Sabi ng matandang Yeshuo, sinubok ni kapatid Huyan ang Sacred Family. Mukhang matagal na nilang balak na traidorin tayo. Ang gagong si Shen Hong ay may ambisyon na parang lobo. Matagal na niyang pinapangarap ang posisyon ng City Lord. Kung hindi, hindi siya magpupumilit sa kasal nina Shen Yu at Yuner. Ang pinakamalaking kahinaan ng Snowwind Family ay ang City Lord na walang anak na lalaki, si Zion lang ang anak na babae. Ang pagtataksil ni Yehan ay nagdulot pa ng kahihiyan sa pamilya. Sa isip ng ating bida, ang pagkakaalam ni kapatid Huyan sa sikreto ng pagtataksil ng Sacred Family, mukhang lubos siyang pinagkakatiwalaan ni Ye Zhang. Dahil dito, kailangan sigurong muling isaalang-alang ng bawat pamilya ang pakikitungo sa Sacred Family. Sa isip ng Patriarch ng Sacred Family, *damit. Dahil sa nangyari, ang sitwasyon natin ay naging mas mahirap. Pinagmamasdan ng Patriarch ng Sacred Family ang mga taong nakatingin sa kanya at iniiwas ang mga tingin. Orihinal, perpekto ang plano ko. Walang gaanong gagawin, matatalo natin ang kapangyarihan ng Snowwind Family. Sa huli, dahil sa paglitaw ng taong ito, nasayang ang lahat. Niel Lee, ano bang problema ng taong ito?
Lagi tayong kinokontra, may alitan ba ang sacred family natin sa kanya sa nakaraang buhay? Ngayon, pinipigilan tayo ng Snowwind family sa lahat ng aspeto. Kung patuloy nating titiisin ito, ang pamilya natin ay unti-unting babagsak. May iisang daan lang tayong tatahakin. May sumusugod na isang lalaki na may hawak na espada, mamatay ka. Tinamaan ito ng suntok. Ito pala ang City Lord ang may gawa ng pagsuntok sa lalaki, sabi ng isang kawal. Ang mga gwardya sa paligid ng pangunahing bulwagan ng Sacred Family ay naalis na lahat. Hindi ko akalain na may iniwan pa palang mga Black Gold rank expert si Shenhong sa bahay. Deposan ninyo silang lahat, Bilasan. Pumasok sa pangunahing bulwagan. Humakbang ang City Lord. Lumapit sa kulay dilaw na barrier. Ito ay, sabi ng kawal, isang barrier. Ganoon kalakas. Sabi ng City Lord, ito ang protection na ginawa ng mga ninuno ng Sacred Family. Pumula ang mga mata ng City Lord. Alam mo, ginawa nila ito para makatulong sa inyo laban sa mga demon beasts. Nagyelo ang mga kamao nito. Nag-transform ang City Lord sa kanyang bagong beast form. Paano ako mapapanatili nito? Ang lakas. Sumigaw ang City Lord. Gumamit ng skill ang City Lord, Blizzard. Makikita ang pinsala nito sa barrier. Ipinakita ang buwan. Patuloy ang kasiyahan. Habang ang iba ay nagkakainan. Nagmamasid lang ang patriarch ng Sacred Family. Lahat ay nagkukwentuhan at nagtatawanan. Matagal na, pero walang nag-usap ng seryosong bagay. Ano ba talaga ang dahilan ng pag-imbita sa atin dito? Nanlaki ang mga mata ng patriarch ng Sacred Family. Parang binibitin nila ang oras. Ano ba talaga ang ginagawa ng Snowwind family? Dinala ko halos lahat ng eksperto ng pamilya dito. Paano kung hinamplas niya ang mesa? Lahat. Sabi ng lalaking ito ay handaan ng City Lord, dapat nating hintayin ang City Lord para mamuno. Ang pagsasalita ni Shenhong. Hindi ba't hindi angkop? Sabi ng patriarch ng Sacred Family, ngayon, pinatawag tayo ng City Lord's Mansion. Sinasabing para pag-usapan kung paano haharapin ang mga Demon Beast Hordes. Pero nasaan ang City Lord? Dapat ay dumating na ang lahat ng bisita. Gaano pa tayo katagal maghihintay? Ang City Lord, bakit siya nagtatago? Habang nakikinig lang ang ating bida, bakit hindi pa lumilitaw ang City Lord? Pinahihintay ba niya ang mga tao mula sa iba't ibang pamilya? Sabi ng ating bida, walang dapat ikabahala, Elder Shenhong. Tumayo ang ating bida. Sabi niya, ang City Lord ay may inaasikaso, at matatapos din siya maya-maya. Sa kanyang kawalan, ako ang mamumuno dito. Kaya hindi na kailangang mag-abala si Elder Shenhong na magsalita. Nakatingin lang ang patriarch ng Sacred Family. Sabi ng isang lalaki, ho. Si Nia Li ang mamumuno sa handaan dahil wala ang City Lord. May ganun siyang posisyon. Tumawa ang patriarch ng Sacred Family. Sabi ng patriarch ng Sacred Family, ang laki ng biro, ang laki ng biro. Isang malaking handaan ay mamumunuan ng isang batang walang karanasan. Naging komedyante na ba ang Snowwind Family? Ang batang ito ay si Nia Li. Sabi ng lalaking nasa kaliwa, siya ba ang henyo na sumisikat nitong mga nakaraang panahon? Sabi ng nasa kanan, narinig ko na mula siya sa Heavenly Marks Family. Heavenly Marks Family. Nagulat ang patriarch. Mayabang. Narinig ko na si Nia Li ang gumawa ng mga paraan para protektahan ang Glory City sa huling pag-atake ng mga Demon Beasts. Wala akong tutol na siya ang mamuno sa handaan. Ang bilang ng mga namatay sa huling pag-atake ng mga Demon Beasts ay ang pinakamababa sa kasaysayan. Sang-ayon din ako sa kanya. Ang pagligtas niya sa maraming kapatid natin ay sapat na dahilan. Naririnig ng patriarch ng Sacred Family ang mga usap-usapan. Sa isip niya, asterisk ito. Ang batang si Nia Li.
May ganito na palang posisyon sa mga eksperto. Akala ko ay walang sisigat sa tawag ko. Ako, bilang patriarch ng Sacred Family, ay natatalo pala ng isang bata sa katayuan. Nahaharap siya sa matinding presyon. Pero wala man lang siyang ipinapakitang kaba. Sa isip ni Ninger, si Nia Lee ay napakagaling. Habang sinusubukan kong habulin siya. Lalo kong napagtanto kung gaano kalayo ang pagitan natin. Sa isip ng ating bida, akala ni Shen Hong ay makakapaglikha siya ng gulo sa pamamagitan ng pag-udyok ng mga tao. Kung noon pa, baka may mga sumagot sa tawag niya. Pero ngayon, walang nagtitiwala sa kanila. Nagbuo ng kamao ang patriarch ng Sacred Family. Sabi nito, dahil ang lahat ng patriarch mula sa iba't ibang maharlikang pamilya ay nandito na, may sasabihin ako. Ang Sacred Family namin ay nagprotekta sa Glory City sa loob ng maraming siglo. Maaaring sabihin na lubos kaming tapat sa Glory City. Pero nitong mga nakaraang panahon, medyo nadismaya ako. Mukhang nadaya ang City Lord ng mga matatamis na salita ng isang hindi kilalang tao. At sinimulang pigilan ang Sacred Family namin sa lahat ng paraan. Dagdag pa ng Patriarch, ngayon, ang Sacred Family namin ay nagdusa na ng malaking pagkalugi. Gusto kong magpakita ang City Lord, para tanungin ko siya ng harapan. Ano ba ang mali sa Sacred Family namin? Para magtiis kami ng ganitong kahihiyan. At dito nagtatapos ang kabanata, maraming salamat po.